One night with you. How much? Tanong ng lalaking may kulay tsokolateng mga mata habang nagbibilang ng pera sa harapan niya. Ano? Teka, sino ka ba? Bakit ka nandito sa mansyon ni Doña Lucia? Mataas ang boses na tanong ni Celine habang duro ang lalaki. At kung magtanong ka, akala mo bumibili ka lang ng karne sa palengke ah? Apo ko ni Doña Lucia. Ngayon, magkano? Naiinip na tanong ni Hayes. Excuse me, mister. Anong sinasabi mo? May sira ka ba sa ulo? Naiiritang tanong ni Celine. Oh, right. Nasa probinsya nga pala ako at hindi ko na kailangan pang magbayad ng babae. Dahil libre lang naman dito. Bago pa man matapos ni Hayes ang sasabihin ay nasuntok na siya ni Celine. Damn! That hurts! Bulong ni Hayes habang tila inaayos ang panga. Kahit apo ka pa ng presidente, wala kang karapatang bastusin ng mga babae rito. Matapang at diretsyong sabi ni Celine na nakakuyom pa rin ang mga kamao. You woman, you will pay for this. Malamig na sambit ni Hayes bago siya iwanang mag-isa sa hardin. As if matatakot ako. Bulong naman ni Celine, ngunit sadya atang iba ang ihip ng hangin nang ipatawag siya ng donya sa hapag. Celine, iha? I want you to meet my favorite grandson, Hayes Saavedra. Nakangiting sabi ng donya na sakto namang paglabas ni Hayes sa kusina at may dalang ice bag na dinidikit sa kanyang pisngi. Biglang pinanlamigan si Celine at naglikot ang mata sa ibang bagay. May gagawin pa po ata ako sa bahay. Pagdadahilan ni Celine sa takot na isumbong siya ng senyorito. Hayes, come here. I want you to meet my Celine Clemente. She's my scholar and her parents are working for me. Masarap magluto itong si Celine. Masiglang kwento ng donya. By the way, anong nangyari sa'yo, iho? Okay ka pa naman kagabi ah. Takang tanong ng donya. May sumuntok sa akin la. Tila sumbong ni Hayes. Napalunok si Celine at napayuko. What? Who did that? Nag-report ka na ba sa mga pulis? No need la. Maliit na bagay lang naman to. So, you said na nagtatrabaho ang parents niya rito at scholar niyo siya, la? Tila nanunuyang tanong ni Hayes habang may mapaglarong ngiti sa labi. Yes, iho. Masipag itong dalagang ito. Tingnan mo nga at graduating na siya ngayong taon sa kursong nursing. Kailanman ay hindi yan sumusuway sa magulang niya at hindi pa yan nagkakanobyo. Pilyang sabi ni Doña Lucia. Samantalang hiyang-hiya naman si Celine habang kagat-kagat ang labi. Is that so, Lola? Tumango ang donya sa tanong ng senyorito. By the way, Celine, kaya kita ipinatawag dahil gusto kong ilibot mo si Hayes sa asyenda. Nang makita niya ang buhay natin rito, magpapaluto ako ng merienda pagbalik nyo. Wika ng donya bago sila iwang dalawa. Well. Tingnan mo nga naman kung sino ngayon ang tumiklop ang tapang. What if I ask my lola to remove your scholar? Subukan mo at... Matapang pa si Celine ngunit nang banggitin ang kanyang mga magulang ay dumaan ang kaba sa kanyang dibdib. What if I ask my lola to fire your parents? Napalunok si Celine. No, please, wag. Kahit ano, gagawin ko. Huli na bago pa mabawi ni Celine ang mga salita ay nakita niya na ang mapaglarong ngisi ni Hayes sa labi. Well, nagbibiro lang naman ako. Pero since sinabi mo naman na gagawin mo lahat, basta ba, wag ko lang utusan si Lola na tanggalin sa trabaho ang parents mo, then, let me think about it kung anong ipapagawa ko sa'yo. Wika pa ni Hayes na tila nag-iisip. Kung anumang kalokohan ang naiisip mo, pues, binabawi ko na. Ano, ipapasyal pa ba kita sa asyenda o ano? Naiinip na tanong ni Celine. Fine,
Let's go. Pero hindi mo na mababawi mga salitang binitiwan mo. Babe, huwag ka mag-alala. Hindi kita pipilitin sa mga ayaw mo. Saad pa ni Hayes at kinindatan siya bago naunang naglakad palabas ng mansyon. Naiiling na sumunod naman si Celine. Bakit hindi na lang tayo magtig-isa na kabayo? Di ka ba marunong? Kunot noong tanong ni Celine nang makarating sila sa rancho at gusto rin ni Hayes ang kabayong si Pedro na kulay puti. Oo, hindi ako marunong kaya dapat isa kabayo na lang ang gamitin natin. Ikaw sa harap, ako sa likod. No buts. Tila pinal na sabi ni Hayes kaya walang nagawa si Celine nang tuluyang lumakad na ang kabayo. Kahit medyo naiilang sa kanilang pwesto, ay sinikap ni Celine buuin ang mga dapat sabihin. Nakikita mo yon? Turo ni Celine sa ilang tauhan na napapatingin sa kanila. Yan ang mga nag-aani ng buko, palay, mangga, at kung ano-ano pa. Sila yung mga masisipag na trabahador ng lola mo. Nag-aangkat sila ng mga produkto sa bayan. Si Mang Kanor, siya naman yung nakatalaga sa rancho. Turo niya sa lalaking kumaway sa kanila mula sa di kalayuan. Si Mang Jose, siya yung nagpapaanak at nag-aalaga ng mga baboy, baka at kambing. Turo niya sa lalaking tumango sa kanila pagkaraan. Simple lang ang buhay rito. May sapat lang na supply para mabuhay araw-araw. Hindi man ganon karangya pero makikita mong payapa. Saad ni Celine at hindi na malayan na napasandal na pala ang likod niya sa dibdib ni Hayes. You smell nice. Agad na palayo si Celine nang naramdamang tila wala ng espasyo sa likod nila. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko ha? Masungit kunwaring tanong ni Celine. Of course. Sagot ng binata habang tinatanaw ang paligid. Magsasalita pa sana si Celine nang maramdaman ng ilang malalaking patak ng ulan sa kanyang balikat. Sumilong muna tayo sa maliit na kubo. Turo ni Hayes sa maliit na dayami at kawayang kubo. Ayoko nga. Ayokong tumagal na kasama ka no? Mamaya, ano pang gawin mo sa akin? Irap na sagot ni Celine at pinatakbo ang kabayo sa gitna ng ulan. Stop, you woman! Baka magkalagnat ka pa. Pigil ni Hayes sa taling hawak ni Celine para mapatakbo ang kabayo. Ay, wow! Concern ka? Sarkastikong tanong ni Celine. Of course, paano kita mapahihirapan at utus-utusan kung magkakasakit ka? Tanong naman ng binata na nakataas pa ang kilay. Puwisit ka rin talaga no? Kunwaring mabait ka lang kapag kaharap yung lola mo. Tumawa lang si Hayes at wala nang nagawa nang patakbuhin ni Celine ang kabayo patungong mansyon. Yes po, Doña Lucia. Pinapatawag niyo raw po ako? Tanong ni Celine sa Doña kinabukasan. Yes, iha. Have a seat. Turo ng Doña sa upuan na nasa harap ng lamesa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I have a flight 2 days from now, iha. It's for my medication. Gusto ko sanang humingi ng pabor na dumito ka muna or kayo ng nanay mong si Mercy para asikasuhin ang mansyon habang wala ako. At itong si Hayes ay may hiningi ring pabor sa akin, iha. Alam mo na ba? Napalunok si Celine at biglang kumulo ang dugo sa pagkarinig pa lang ng pangalan ng lalaki. Ano ho yun? Gusto ka raw niyang maging personal maid at pumayag ka na raw? Paninigurado ng Donya. Naikuyom na lang ni Celine ng palihim ang kamao bago pilit lang nangumiti. Opo. Tumangu-tangu niyang sabi kahit hindi niya alam kung anong pakulo ni Hayes. Hoy lalaki, anong trip mo? Bakit mo ako kinuhang maid mo ha? Tanong ni Celine pagkakita kay Hayes na pababa ng mansyon pagkaalis niya sa opisina ng Donya. What's wrong with that? Baka nakakalimutan mong pumayag ka na gagawin ng lahat para lang hindi matanggal sa trabaho ang magulang mo. At talagang hanggang ngayon, yan pa rin ang panakot mo sa akin? Duro niya kay Hayes.
Lumapit si Hayes sa kanya at tiningnan siya sa mga mata. At bakit hindi, kung effective naman? Nakataas ang kilay ni Hayes na sabi. Akmang sasampalin ni Celine si Hayes nang masalo ni Hayes ang palad niya at hapitin pa siya palapit. Ang tapang-tapang. Akala mo naman talagang uubra. Wika ni Hayes na bumaba ang tingin mula sa mga mata ni Celine pababa sa ilong at labi. Lumipas ang 2 araw na umalis ang Donya, kaya naman katulad ng nangyari ay wala na ngang nagawa si Celine, lalo na at batid na rin naman ito ng kanyang ina. Anak, susunduin mo ang senyorito ha. Alam mo namang malaking utang na loob natin sa pamilya ng Saavedra, lalo na sa Donya. Susunod na lang ako sa'yo at aasikasuhin ko pang kapatid mo. Bili ng nanay ni Celine. Pagkarating sa mansyon ay dumiretso si Celine sa kusina para tumulong sa gawain. Celine? Tawag sa kanya ng isa sa mga katulong. Yes po. Dumiretso ka raw sa kwarto ng senyorito pagkarating mo. Kahit walang ideya ay tumango siya at doon na nga dumiretso. Bago pa man siya makakatok ay narinig niya ang malakas na boses sa loob ng kwarto. Sinabi ko na sa'yo, Dad, na ayaw kong tumagal sa probinsyang to. At hindi na ako mangbababae at huwag mo akong bigyan ng kondisyon na ayaw ko. Handa na sana siyang tumalikod ulit nang may marinig na tila na basag na gamit sa loob ng kwarto. Kaya naman muli siyang napabalik. Damn! Rinig niyang mura ni Hayes. Bago pa man niya napigilan ang sarili, ay napihit na niya ang seradura ng pinto at tumambad sa kanya ang walang pang-itaas na damit na si Hayes at ang basag na cellphone sa sahig. Sorry, babalik na lang ako. Wika ni Celine at akma ng tatalikod nang marinig niyang nagsalita ito. Don't tell to anyone what you heard. At sino ka para sundin ko? Nanunuya at magkakrus ang brasong tanong ni Celine. Nakita niyang madilim siyang tiningnan ni Hayes at kumuyumpa ang mga kamao. Huwag ka mag-alala, wala rin naman akong pakialam sa'yo. Diyan ka na at maghahain pa ako ng pagkain mo, senyorito. Saad ni Celine bago iwan si Hayes. Ganoon pa man ay malinaw pa rin sa kanya ang narinig. Tiyak niya na may problema ito kaya napunta sa kanilang probinsya, ngunit yon ang hindi niya alam at gusto niyang malaman ang dahilan sa likod noon. I want coffee. Rinig niyang sabi ni Hayes. Akma ng kikilos ang isa sa mga katulong nang magsalita ulit ito. No, I want Celine to do it for me. And please, iwan niyo muna kami. Walang nagsalita sa mga katulong at walang ingay ang mga itong umalis. Tahimik na nagtimpla ng kape si Celine habang pinagmamasdan naman ni Hayes ang kanyang kilos. Kape niyo ho, senyorito. Sabay baba niya ng tasa sa gilid ni Hayes. Sinulyapan lang ito ng isang beses ni Hayes bago nagsalita. I don't like cream in my coffee. Hindi mo sinabi? Medyo inis na sabi ni Celine. Hindi ka nagtanong. Sarkastikong sagot naman ni Hayes. Muling nagtimpla si Celine at kapeng barako na ang inilagay sa harap ng senyorito. Sa totoo lang, ayoko rin ng kapeng barako. Bored na wika ni Hayes. Alam mo, mabuti pa, huwag ka nalang magkape. Pinipigilan ni Celine na huwag ibuhos ang tasa ng kape sa senyorito nang mag-utos ulit ito. Tama ka. Mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng orange juice. Kahit bahagyang naiinis ay sinunod niya ito dahil wala naman siyang choice. Pagkalapag niya ng juice ay tapos na itong kumain at saktong katatapos lang ring uminom ng tubig. I forgot. Hindi nga pala ako mahilig sa sweets. I'm sorry, Celine. Gusto niyang ibuhos ang baso ng juice sa mukha ni Hayes, ngunit pilit niyang hinahabaan ang pasensya. Alam niyang sinasadya ni Hayes ang mga pinapagawa sa kanya at habang wala ang Donya ay sinusulit ni Hayes ang inisin at pahirapan siya. Can you wash my clothes? Wala na akong isusuot.
Turo ni Hayes sa mga marumihan niya ng damit pagkarating ni Celine sa kwarto niya. Binuksan ni Celine ang drawer at nakitang may mga ilan pa naman roong nakatiklop na damit at nakahanger na suit. Lumapit si Hayes roon at sinarado ito. "Anong tingin mo rito?" tanong ni Celine. "Clothes. But panglakad ko sila. So you can wash my clothes. Wala na akong pangbahay." Tila naiinip na sabi ni Hayes. Walang salita na kinuha niya ang mga maruruming damit ni Hayes at dinala sa laundry machine ng mansyon. Pagkatapos maglaba ng mga damit, ay muli niya namang narinig ang tawag ng senyorito. "Ano na naman?" Pigil na inis na tanong ni Celine. "Clean my room. Maliligo lang ako." Saad ni Hayes bago pumasok sa banyo. Halos sabunutan na lang niya ang sarili nang makita kung gaano kakalat ang kwarto na para niyang sinadya. Mga damit na nasa sahig, bedsheets, kumot, unan, CDs at kung ano-ano pa. "Pumunta tayo ng asyenda. Gusto ko makita si Pedro." Tukoy ni Hayes sa kabayong sinakyan nila noon. "Marunong ka naman palang sumakay sa kabayo. Bakit sabi mo nung una, hindi?" Takang tanong ni Celine nang sumakay si Hayes sa kabayo at palakarin ito. "Yeah, ngayon ko lang natutunan." Iwas tinging sagot ni Hayes. "I like riding Pedro now. Kumuha ka na lang ng kabayo mo." Saad ni Hayes na hinimas-himas pa ang kabayo. "Hindi na, hihintayin ko na lang na matapos ka." Doon napalingon si Hayes sa kanya at tila nag-isip. "Get me some water. Babalik-balikan kita dito para uminom." Saad ni Hayes bago umalis sakay ang kabayong si Pedro. "Alam mo, ako yung napapagod sa iyo eh. Dalhin mo na lang lagi itong tubigan kaysa pabalik-balik ka rito." Pamimilit ni Celine sa tumbler na hawak. "No, balik na tayo sa mansyon." Wika ni Hayes. Aalis na sana sila nang may tumawag kay Celine. "Celine!" Paglingon ni Celine ay nakita niya ang tumatakbong si Kendrick, kababata niya at kapitbahay. "Hindi kita nakikita sa inyo. Sabi ng nanay mo, nagsisilbi ka raw sa mansyon ng mga Saavedra." Wika ni Kendrick. "Totoo pala. Magandang tanghali po, senyorito." Nakangiting bati ni Kendrick ngunit tiningnan lang siya ni Hayes. "Is he your boyfriend?" "Kababata ko, si Kendrick." Halos sabay pang nagsalita ang dalawa kaya naman awkward na tumawa si Kendrick. Sige Celine, senyorito, mauna na rin ako." Paalam ni Kendrick bago umalis. Obviously, gusto ka niya. Hindi niya alam kung bakit tila may narinig siyang bahid ng irita sa tanong ni Hayes. Umiling si Celine. "Kaibigan ko lang siya. Bumalik na nga tayo?" Wika ni Celine bago nagpatiunang umalis. Habang kumakain sa hapag ay nagsalita si Celine. "May pag-uutos ka pa ho ba, senyorito? May lakad ako kasamang kaibigan ko bukas, kaya baka hindi ako makapunta rito." Paalam niya. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Hayes. "May lakad nga ako." Pilit na sabi ni Celine. "Saan ngang lugar?" Tanong ulit ni Hayes. "Hindi mo na kailangan pang malaman." Giit ni Celine dahil ayaw niyang pati sa personal niyang lakad ay manghimasok pa ito. "Fine, pero bumalik ka kaagad." Sagot ni Hayes. "Hindi ko alam kung makababalik ako agad. Ayusin ko na lang ngayon kung anong kailangan ng baby para pwede ko na siyang iwan bukas at hindi niya ako istorbohin ng mga utos niya." Nanunuyang sabi ni Celine. Nasamid naman si Hayes at uminom ng tubig. "What baby are you talking about? Sinong baby?" Kunwang irita ngunit bahagyang namumulang tanong ni Hayes. "Ikaw, baby. Alis mo na ako bukas ha. Asikasuhin ko ng mga pangangailangan mo ngayon para hindi mo muna ako hanapin. Malambing na sabi ni Celine na parang anak na maliit ang kausap. Namumula naman si Hayes at tila hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Stop that.
Sumabog ang tawa ni Celine na nakahawak pa sa tiyan. Naningkit ang mata niya sa pagkakatawa. Nahinto lang nang maramdaman niya ang titig ni Hayes. Mukha kang ewan. Bakit ka namumula? Bahagyang natatawang tanong ni Celine. Siyempre, mainit. Saad ni Hayes. Hindi naman Kunwari ka pa. Basta wag mo akong istorbohin bukas. Pinal na sabi ni Celine. Akala niya ay aapila si Hayes ngunit hindi naman ito nagsalita at tumingin muli sa kanya. Kinaumagahan ay inayos ni Celine ang huling requirements niya para sa nalalapit niyang graduation. Ngayong araw ay hindi niya maiwasang tingnan ang cellphone ngunit nang maalalang nagpaalam nga pala siya ay tinago niya na ulit ito. Anak! Okay na ba yung requirements mo sa graduation? Tanong ng kanyang ina habang nagtitiklop ng damit. Opo, ma. Baka first week next month ay graduation na namin. Magiliw na balita niya. Nga pala anak, nag-day off ngayon ng ilang kasambahay sa bahay ng Donya. Yung mayordoma lang at 2 katulong ang nandoon ngayon. Hindi ka ba pupunta ron para i-check ang senyorito? Napaisip siya at bahagyang nag-alala. Ngunit sa huli ay umiling siya sa ina. Hindi na po, Nay. Nagpaalam naman po ako kahapon. Sagot niya. Kinabukasan ng umaga, dumiretso siya sa mansyon at sumalubong sa kanya ang mayordoma. Celine, buti bumalik ka na. Tila hindi ito mapakali kaya naman nag-alala si Celine. Bakit po? May nangyari po ba? Dumaan ang kaba sa dibdib na tanong niya. May lagnat ang senyorito kahapon pa. Ayaw uminom ng gamot at kumain. Pinapaalis ang mga katulong na pinapupunta ko roon. Problemadong wika ng mayordoma. Hindi na siya nakapagsalita pa at diretsyong tinungo na sa pamamagitan ng malalaking hakbang ang kwarto kung nasaan si Hayes. Pinihit niya ang pinto ngunit nakalock ito. Sinubukan niyang kumatok ngunit walang sumasagot. Hayes, si Celine to. Pakibuksan naman yung pinto. Malumanay na sabi niya, ngunit wala pa rin siyang nakuhang sagot. Sakto namang nasa likod na niya ang mayordoma habang bitbit ang isang susi. Ako na pong bahala, salamat po. Magalang na sabi niya bago tuluyang pumasok sa loob. Tumambad sa kanya ang nakatalukbong na senyorito na nakabalot ng makapal na kumot. Lumapit siya sa aircon sa kwarto at pinatay ito. Hayes? Hindi ito sumagot sa tawag niya, kaya naman lumapit siya sa kama at dahan-dahang tinanggal ang kumot na nakatabon dito. I said don't come here. Kahit nahihirapan at nakapikit ay iniiwas ni Hayes ang sarili. Hinawakan niya ito at dinama ang temperatura. Inaapoy ito ng lagnat at tila may mga pula-pulang marka sa mukha hanggang leeg. Dapat tinawagan mo ko kahapon. Nag-aalalang saad ni Celine dahil maaga naman siyang natapos sa lakad niya kahapon. Celine? Dinilat ni Hayes ang mata at kahit nahihirapan ay pilit niyang binabangon ang sarili. Saan masakit? Huwag ka na bumangon. Sumandal ka na lang muna. Inayos niya ang unan sa likod ni Hayes bilang sandalan. You told me not to disturb you tomorrow. Paos na wika ni Hayes. Oo nga, pero hindi ko naman alam na magkakasakit ka. Ayaw mo rin raw uminom ng gamot at kumain. Kung gusto mong magpakamatay, please lang, huwag dito sa asyenda. Biro niya ngunit masamang tingin lang ang binigay ni Hayes sa kanya. I thought you're concerned. Ismid ni Hayes. Joke lang. Siyempre concerned ako sa'yo. Ano ba kasing nangyari? Seryoso ng tanong ni Celine. I didn't know na may shrimp ang kinain ko kahapon. I'm allergic to shrimps. Saad ni Hayes. That's why. Bakit ayaw mong kumain man lang raw? O uminom ng gamot? Tanong ni Celine. Hinihintay kita. Usal ni Hayes sa mahinang tinig. Maaga namang natapos ang lakad ko kahapon. Sana tumawag ka.
Malumanay pa rin na sabi ni Celine dahil sa awa kay Hayes. Ipagluluto kita saglit. Wait lang. Bili ni Celine, ngunit hinuli ni Hayes ang kamay niya at mahigpit na hinawakan. Bilisan mo, bumalik ka agad. Paos na wika ni Hayes. Demanding pa rin kahit may sakit? Bulong ni Celine bago tumango. Pagkarating sa kusina ay sinalubong siya ng mayordoma. Celine, ano? Kumusta ng senyorito? Aling Berta, ano pong pinakain niyo kay Hayes kahapon? Sandaling nag-isip ang mayordoma bago naalala. Yung sinigang. Sinigang na hipon. Oo, tama. Bakit mo natanong, Iha? Allergic po kasi siya dun eh. Kaya po, bukod sa may lagnat siya, ay may pula-pula rin po siyang marka sa mukha at leeg. Paliwanag niya. Hindi naman mapakaling tumingin sa kanya ang mayordoma. Naku pasensya na. Hindi naman alam rito na may allergy palang senyorito. Tila nagsisising, sabi ng mayordoma. Ako na pong bahala. Saka po pala magluluto po ako saglit rito para makakain na si Hayes. Nagluto siya ng sinabawang gulay at naghain ng prutas bago bumalik sa kwarto ni Hayes. Naabutan niya itong mukhang mahimbing ang tulog, kaya naman kinuha niya ang pagkakataon para punas-punasan ito. Ilang sandali ay tulog pa rin si Hayes, kaya naman hindi niya maiwasang pagmasdan ito. Timonyitong senyorito kapag gising, anghel kapag tulog, bulong niya. Hindi niya maiwasan na dumukdok sa gilid ng kama, kaya naman nang bumigat ang talukap ng kanyang mata ay nakatulog siya. Nagising siya nang maramdaman ang mga kamay na humihimas sa kanyang buhok. Gising ka na pala? Bakit hindi mo ako ginising? Kusot matang tanong ni Celine. Masarap ka kasing panooring matulog. Mahinang usal ni Hayes, ngunit hindi narinig ni Celine. Ha? Wala. Sabi ko, masarap kang panooring matulog. Lalo na't naghihilig ka pa at may tulolaway pa. Pangaasar ni Hayes. Ganon. Uwi na ako. Magaling ka na naman ata eh. Naalarma si Hayes at humawak sa ulo na tila sumasakit. Naging maayos lang ang tulog ko pero hindi pa ako magaling. Huwag ka muna nga alis. Totoo ba yan? Drama mo lang ata yan eh. Busangot ang mukhang wika ni Celine. It's true. Touch my forehead. Sapilitang kinuha ni Hayes ang kamay ni Celine. Nabigla naman si Celine, kaya naman napalapit siya at halos sumubsob kay Hayes, mabuti na lang at nahawakan siya ni Hayes upang alalayan. Napalunok siya sa lapit ng kanilang katawan at nang napagtanto ay agad umayo si Celine ng tayo at tumikim. Kain ka na, may kukunin na ako sa labas. Paalam niya dahil sa hindi malamang dahilan ay tumambol ng malakas ang kanyang dibdib. Bago pa man nakaapila si Hayes ay nakalabas na siya ng kwarto at napasandal na lang sa likod ng pintuang pinaglabasan. Ano yun? Kainis, di pwede to. Bulong ni Celine habang nakahawak sa dibdib. Pilit na tinatatak sa isip na demonyito ang senyorito at hindi maaring mahulog ang loob niya rito. Ano? Porket magaling ka na? Mag-uutos-utos ka na naman? Nakataas kilay na tanong ni Celine nang makitang maayos na ang kalagayan ni Hayes at pababa na ng hagdan pagkatapos ng 2 araw. Ikaw lang talaga ang may lakas ng loob sumagot-sagot ng ganyan sa akin, no? Ismid ni Hayes. At dahil na rin naman nagtanong ka ng ipag-uutos ko sa'yo, may papagawa ko. Saad ni Hayes at tila nag-iisip. Clean my car. May pupuntahan ako mamaya. Make sure na malinis ang kotse ko. Bili ni Hayes bago siya iwan at mag-dial sa hawak na telepono. Inis na tinutok ni Celine ang hose sa kotse ni Hayes para linisan ito kagaya ng utos ng senyorito nang may marinig siyang tinawag sa pangalan niya sa di kalayuan. Ano? May ipag-uutos ka na naman ba?
Nakatilikod niyang tanong nang may maramdaman na presensya sa kanyang likod. Ha? Pamilyar ang boses, kaya saktong pagharap ni Celine ay hawak niya ang hose na nakasindi pa, kaya naman pagharap niya ay nabasa ang lalaki. Ay, hala, Kendrick! Naku, sorry talaga. Hinging paumanhin ni Celine ngunit nagulat siya nang kunin ni Kendrick ang hose at itutok rin sa kanya, kaya naman pareho na silang basa. Nagkakatuwaan sila at nagbabasaan nang makarinig sila ng tikhim mula sa isang lalaking masama ang tingin sa kanila. Senyorito! Leave. Malamig na sabi ni Hayes. Akmang aalis na sila pareho nang hawakan ni Hayes si Celine upang pigilan. Ano? Akala ko ba aalis? Iritang tanong ni Celine. You stay. Malamig pa rin ang tinig na sabi ni Hayes na hindi inaalis ang tingin sa kanyang muka. Bakit? Sa tingin mo, hahayaan kitang umalis na basa ang damit mula sa pakikipagharutan sa lalaking yon? Ay, wow! Sarkastikong pumalakpak si Celine. Harutan? Talaga ba? Bakit parang galit ka? For your information, binabanlawan ko ng kotse mo nang dumating si Kendrick. Are we fighting over that boy? No, hindi ko nga maintindihan kung bakit ka parang galit. Sumunod ka sa akin. Utos ng senyorito. Paglalabahin mo ba ako? Pagpaplansyahin? Paglulutuin? Paglilinisin ng kwarto? Sunod-sunod na tanong ni Celine habang nakasunod kay Hayes na naglalakad. Pagkarating sa kwarto ni Hayes ay agad itong kumuha ng malinis na t-shirt at binato kay Celine. Wear it before you go home. Bili ni Hayes bago siya iwan sa loob ng kwarto. Doon lang din napagtanto ni Celine na bakat pala ang kulay itim niyang bra sa suot na t-shirt kaya hindi makatingin sa kanyang katawan si Hayes. Concerned din palang demonyitong senyorito? Bulong ni Celine habang nagpapalit ng damit sa banyo ng kwarto. Pagkatapos niyang magbihes ay aalis na sana siya para umuwi nang may mag-ring na cellphone sa loob ng kwarto ni Hayes. Dahil sa labis na kuryosidad ay nilapitan niya kung saan nanggagaling ang tunog. Catherine? Sino to? Ibababa na sana ni Celine ang cellphone nang hindi sinasadyang maswipe niya ito at nasagot ang tawag. Thank God! You finally answered. Ilang beses kitang tinatawagan. Hindi mo sinasagot. Please, tell me, where are you, Hayes? Tila may pagkamaarte ang boses ng babae sa kabilang linya. Pinanlamigan siya nang bumukas ang pinto at makita niya si Hayes. Nagulat rin ang muka nang makitang hawak niya ang cellphone. Agad itong kinuha ni Hayes at pinatay ang tawag. Bakit mo sinagot? Anong sinabi niya? Malamig at tila galit ang tinig ni Hayes na ikinakaba ni Celine. Sorry, hindi ko sinadyang sagutin. Napindot ko lang. Nauutal niyang paliwanag. Anong sinabi niya? Tinatanong kanya kung nasan ka. Yun lang, sagot ni Celine. Hindi ko talaga sinasadyang mapindot. Sorry. Paumanhin niya ulit bago nagmamadaling lumabas sa loob ng kwarto. Napaisip si Celine. Sino ang babaeng tumawag? At bakit parang galit si Hayes? Mas lalo tuloy siyang nakuryoso kung ano ba talaga ang buhay ni Hayes bago siya napunta sa hacienda sa Avedra. Look, I'm sorry if I scared you the last time. Pansinin mo naman ako. Wika ni Hayes habang nakasunod kay Celine sa pagsasampay ng mga bedsheets na nilabhan. May pag-uutos ka ba, senyorito? Sabihin mo lang dahil may lakad kami ni Kendrick mamaya. Anong senyorito? Tawagin mo ko sa pangalan ko. And what? Aalis kayong dalawa lang? Saan kayo pupunta? Magtatagal ba kayo? Sunod-sunod na iritadong tanong ni Hayes. Ano naman sa'yo kung saan kami pupunta? Masungit na tanong ni Celine. Muli na naman siyang nairita sa pangingialam ni Hayes.
Madilim siyang tiningnan ni Hayes. Bago ka umalis, pakilinis muna ng kwarto ko, banyo ko, at kotse ko. Wika ni Hayes. Bakit hindi mo pa ipalinis sa akin ang buong hasyenda? Pati pagpapaligo sa mga kabayo. Ako na rin kaya? Sarkastikong tanong ni Celine. Sige, bago ka umalis, pakipaliguan mo na rin si Pedro at ipagluto mo muna ako ng lunch and dinner. Magpaalam ka rin sa akin bago ka umalis. Wika ni Hayes bago siya iwan. Laglag pa nga si Celine sa naging sagot naman ni Hayes sa kanya. Hindi pa niya alam ang salitang sarkastiko. Tanong niya sa isip. Patalikod ni Hayes ay saka naman lumitaw ang ising tinatago ng lalaki. Halos maghahapon na pero hindi pa rin tapos si Celine sa mga pinapagawa sa kanya ni Hayes. Kaya naman naisipan niyang tumawag kay Kendrick. Kendrick? Pasensya ka na. Hindi ako makakapunta sa lakad natin. May ginagawa pa kasi ako. Sorry, babawi ako sa susunod. Kagatlabing paalam niya sa kaibigan. Ganun ba? Sige Celine, okay lang naman. Magsabi ka lang kapag hindi ka na busy. Wika naman ni Kendrick sa kabilang linya. Bago pa man makapagpaalam si Celine ay narinig niya na ang boses ng senyorito mula sa di kalayuan. Where's Celine? Naglilinis na po ng kotse niyo, senyorito. Rinig naman niyang sagot ng isang katulong. Sige na Kendrick, sorry talaga and thank you rin sa pag-unawa. Nagmamadaling paalam niya nang makita si Hayes na sulubong ang kilay habang papalapit sa kanya. Okay lang talaga Celine at may sasabihin rin ako sa'yo sa susunod. Sige, bye. Paalam ni Kendrick, kaya naman dali-daling tinago na niya ang cellphone saktong paglapit ni Hayes. Sinong kausap mo at nagmamadali ka kung ibababa pagkakita mo sa akin? Masungit na tanong sa kanya ni Hayes. Si Kendrick lang. Hanggang sa trabaho, siya pa rin nakausap mo? Salubong ang makapal na kilay na tanong ni Hayes. Nagpaalam lang ako na hindi ako makakapunta ngayon sa lakad namin dahil sa dami ng utos mo. Bakit ba? Saan ba kasi kayo pupunta? Kuryosong tanong ni Hayes. Kung ganun, hindi natuloy ang lakad mo? Paninigurado ni Hayes. Sa susunod na lang. Bumusangot ang gwapong mukha ni Hayes. Tuloy pa rin? At siya pa rin nakasama mo? Oo. Teka, bakit ba kasi? Ahadlangan mo na naman? Akusa ni Celine nang mapagtanto na baka nga plinano lang ni Hayes ang mga utos sa kanya para hindi matuloy ang lakad niya. Let's just say tayo ang may lakad sa isang araw. So clear your schedule dahil kailangan kita. Wika ni Hayes sa naguguluhang mukha ni Celine. Saan ba tayo pupunta? O hindi importante, hindi ako sasama. Saad ni Celine. It's just a simple party of my friend. Sa isang yate. Kailangan ko ng date. Simpleng sabi ni Hayes. I won't accept no as an answer. At ako na rin ang bahala sa isusuot mo. Ipinagpaalam na rin kita sa magulang mo. So, wala ka nang iintindihin. 2 nights lang naman at babalik rin tayo rito. Plinano mo ba to? Ang galing mo rin talaga, no? Of course. I will always have my ways to have you. Wika ni Hayes at inayos ang takas niyang buhok at inipit sa likod ng kanyang tenga. Hindi alam ni Celine ngunit nakakita siya ng kislap sa mga mata ni Hayes na parang tinitingnan ni Hayes ang isa sa mga makahalagang bagay sa kanya. Bahagyang lumambot ang kanyang puso at hindi maintindihan ang abnormal na pagtibok para sa lalaking tinaga niya sa batong hindi niya kailanman gugustuhin dahil sa pagiging mayabang at arogante ng lalaki. Hindi ka pa ba tapos? Tanong ni Hayes sa likod ng pinto kung saan nagbibihis si Celine. Patapos na. Nakatingin siya sa salamin at pinagmasdan ang simpleng itim na bestidang suot niya. Hinayaan niyang nakalugay ang mahabang itim na buhok. Pagkabukas ng pinto ay nagkatinginan sila ni Hayes. Naiilang niyang binaba ang bestida at tumikim. Ano? Pangit ba? Magpapalit na ako.
Pinitik pa niya ang daliri sa harap ni Hayes nang hindi ito sumagot sa mga tanong niya, ngunit nagulat siya nang hawakan siya ni Hayes sa kamay at muli siyang pinagmasdan. "You look like a doll in a black dress. Parang ayaw na kitang isama." Paos na wika ni Hayes. Nakakunot noo siyang tumingin kay Hayes bago nagtanong. "Ha? Bakit? Pangit ba kasi? Mabuti pa nga, huwag mo na lang akong isama." Bagot na wika ni Celine, ngunit bago pa man siya nakatalikod ay hinapit siya ni Hayes sa baywang at muling napaharap kay Hayes. "Ang ganda mo." Sincere na sabi ni Hayes bago bumaba ang tingin sa kanyang mga mata, ilong at sa nakaawang niyang labi. "Paula, huwag mo akong bulahin." Ilang na wika ni Celine at kumawala sa hawak ni Hayes. Pagkarating nila sa yate ay hinawakan siya ni Hayes sa baywang. Pansin niyang katulad ni Hayes ay mayayaman rin ang mga kaibigan ni Hayes. "Dude, who's this beautiful girl?" Tinago siya ni Hayes sa likod, ngunit kinurot niya ito kaya naman umayos ito at pinakilala siya. "This is Celine, my date for tonight. Celine, this is Dion, my friend." Pakilala ni Hayes. Naglahad ito ng kamay at akmang aabutin niya nang si Hayes ang umabot sa kamay ni Dion at makipagkamay. "What the?" Hindi makapaniwalang sabi ng kaibigan, ngunit tumawa na lang sa huli. "I knew it. Ganyan si Dark nang ipakilala rin sa akin si Selena." Nakangising sabi ni Dion. "Siyempre, alam lang namin na hindi ka mapagkakatiwalaan. Where's Dark by the way?" Tanong ni Hayes at inikot-ikot ang paningin sa paligid. "Nakikipag-usap lang din sa mga kaibigan natin. I'll just find some friends here. Maiwan ko na kayo." Paalam ni Dion at kinindatan si Celine bago umalis. "Babaero yun. Huwag mo nang kakausapin." Banta sa kanya ni Hayes. "At ikaw, hindi?" Nakataas kilay na tanong naman ni Celine. "Mabuti pa. Let's just find Dark and I'll introduce you two to my friend's girlfriend." Ayos sa kanya ni Hayes. Nang makarating sa lamesang punong-puno ng iba't ibang inumin at pagkain, ay napatingin siya sa mga nakaupo rito. Nginitaan siya ng ibang babae, ngunit may isang inirapan lang siya. "Bro." Nakipag-fist bump ang mga lalaki kay Hayes pagkakita sa kanya. "This is Celine, my date for tonight." Nakipagbeso sa kanya ang mga babae at tumango naman sa kanya ang mga lalaki. Mula sa pagkakahawak sa kanya ni Hayes ay kinuha siya ng isang babae. "Don't drink too much." Bili ni Hayes kay Celine at bahagyang pinisil ang kanyang bewang bago siya pakawalan at tuluyang sumama sa babae. "Hi, ako si Selena. Fiancé ako ni Dark. Are you really not Hayes' girlfriend?" Magiliw na tanong ni Selena at dinala siya sa table ng iba pang babae. Umiling si Celine at ngumiti rito. "Hi, ako naman si Clea." "Lina." Tipid na pakilala ng isa. "Trina's here." Nag-peace sign ang isa pang babaeng morena. "And that's Athena. Medyo grumpy siya sometimes." Tukoy ni Trina sa babaeng umirap sa kanya kanina. "Ah, okay lang." Wika ni Celine at hindi alam kung paano pakikisamahan ang mga ito dahil lumaki lang naman siya sa kanilang probinsya at hindi siya masyadong nakikihalubilo sa mga tao kapag hindi kailangan. "Huwag kang mahiya sa amin Sigurado ka bang hindi kayo ni Hayes? Ikaw pa lang ang pinakilalang babae niyan sa amin." Nakangiting sabi ni Selena. "Truth," singit naman ni Clea. "Kanina pa tumitingin rito si Hayes. Akala ata inaaway ka namin Mapagbirong ani ni Selena. Napalingon siya saglit sa lamesa nila Hayes at nang magtama ang mga mata nila ay hindi ito nag-iwas ng tingin sa kanya. Kaya siya na ang bumawi sa huli. "Pasulyap-sulyap nga Akala mo mawawala si Celine. Baka naman iba na yan." Gatong ni Trina. Umiling lang siya sa mga ito. Ilang sandali pa ay napasarap ang kanilang kwentuhan at hindi niya namalayan na napaparami na ang naiinom niya.
Bago pa niya mainom ang sunod na baso ay may pumigil na sa kanyang kamay. Stop it now, lady. Saad ni Hayes. Pero gusto ko pa. Masarap pala to eh. Tukoy ni Celine sa iniinom. Maging ang ibang babae ay mukhang nalasing na rin at kinuha na ng kanilang mga kasintahan. I told you na wag uminom ng marami, right? Tanong ni Hayes kay Celine na pulang-pula na ang mukha ngayon habang buhat niya. Wait. Saan mo ba ako dadalhin? Tsaka, bakit bango mo? Tila nanigas si Hayes sa kinatatayuan nang maramdaman ang matangos na ilong ni Celine sa kanyang leeg. Stop that, Celine. For sure, hindi mo magugustuhan ang mangyayari kapag pinagpatuloy mo pa yan. Nahihirapang sabi ni Hayes at pilit na inayos ang buhat sa dalaga patungo sa isang silid na nakatalaga sa kanila. Dahan-dahang nilalapag ni Hayes si Celine sa kama nang biglang hilahin siya ni Celine kaya naman nagtama ang kanilang ilong at naamoy niya ang mabangong hininga ni Celine na may halong amoy ng mamahaling alak. Isang liyad ni Celine mula sa higaan at naramdaman niya ang pagtatagpo ng kanilang labi. Bahagyang nanlaki ang mata ni Hayes, hindi alam kung anong gagawin. Kahit nahihirapan ay bumangon siya at inangat ang sarili. Shit! Malutong niyang mura at bago pa man siya gumawa ng bagay na hindi dapat ay lumabas na siya ng silid. Ang sakit ng ulo ko. Daing ni Celine kinaumagahan habang nakahawak sa kanyang ulo. Ano bang nangyari kagabi? Parami yatang inom ko, ano? Tanong niya kay Hayes na hindi makatingin sa kanya habang nagtitimpla ng kape. May naalala ka ba kagabi na nangyari? Mahinang tanong ni Hayes. Saglit nag-isip si Celine ngunit sumakit lang ang ulo niya at naguguluhang binalingan ang lalaki. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? May ginawa ba akong nakakahiya kagabi? Sorry. Hindi naman kasi ako umiinom. Kung ano man yun. Sorry. Pinagsisihan ko na agad. Okay? Hindi na maulit. Kaya ka pala tahimik dyan. Bago pa man siya matapos sa paliwanag, ay padabog na tumayo si Hayes sa kanyang upuan at padabog rin na binigay sa kanya ang kape. Kape, para matanggal ang hangover mo. Malamig na sabi ni Hayes bago siya iwan. Anong problema nun? Takang tanong niya bago humigop ng kape. Last night na natin together. Tara, mag-night swimming. Masiglang aya ni Selena sa kanila. Sure! Sige! Excited na sagot naman ng mga babae. Ikaw, Celine? Baling naman sa kanya ni Selena. Umiling si Celine bago sumagot. Kaya na lang, wala akong dalang swimsuit eh. Sagot niya. Yun lang ba? Marami ako. Halika, pairamin kita. Excited na sabi ni Trina at bago pa man siya makatanggi, ay pinilit na siya ng mga itong pinapasok sa banyo at binigyan ng swimsuit. Paglabas niya ng banyo ay halos mapatili si Selena nang makita siya. Sexy! Gorgeous! Komento ng mga babae nang makita ang suot niyang black two-piece na tila sinukat talaga sa katawan niya. Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka kinikibo ni Hayes. Ewan ko na lang kapag nakita ka niya ngayon. Ngisi ni Trina at inaya na siyang lumabas. Yun din ang pinagtataka niya. Simula noong nag-usap sila kinaumagahan ay hindi na siya ni Hayes muling kinibo. Nagpatihuli siya sa paglalakad kaya naman hindi pa siya napapansin ng mga ito. My girlfriend is so gorgeous! Ngisi ng isang lalaking palapit kay Trina saka ito hinalikan sa labi na siya namang iwas ng tingin ni Celine. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Hayes ay hindi niya mabasa ang emosyon dito. Tara na, swimming na tayo. Aya sa kanya ni Selena na tinanguan niya lang. Dahan-dahan siyang lumusong sa tubig at saglit na sumisid.
pag-ahon niya ay nang laki ang mata niya nang maramdamang may humawak sa kanyang bewang. Iginilid siya ni Hayes sa isang malaking bato bago ayusin ang nalaglag niyang strap ng bra sa balikat. Kaya nga kita hindi binilhan ng swimsuit dahil ayaw kong magpakita ka ng maraming balat. Tapos ngayon, pinagmasdan siya ni Hayes, maging ang bawat tumutulong tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang muka. Bakit ba hindi mo ako pinapansin? Ano ba talagang ginawa ko kagabi? Naiinis na tanong ni Celine. Gusto mo ba talagang malaman? Napapaos na wika ni Hayes na nakatitig sa kanyang labi. Ano nga kasing nangyari? This is what happened. Wika ni Hayes bago tawirin ang pagitan nila. Sa una ay nang laki ang mata ni Celine, ngunit kalaunan ay napapikit siya sa malalim na halik ni Hayes na tila hinihigop ang buo niyang pagkatao. Naramdaman niyang tumigil si Hayes ngunit hindi niya maidilat ang mata dahil hindi niya maunawaan ang sarili. Naayaw niya kay Hayes ngunit pumayag siyang magpahalik rito. Sana naman maalala mo na to this time. Wika ni Hayes habang hawak ang labi niyang bahagyang nakaawang. Hinalikan kita kagabi? Hindi niya makatinging tanong kay Hayes. Yes. That's why, from now on, I'm your boyfriend. Nakangiting sabi ni Hayes sa kanya. Agad lumayo si Celine at dinuro ang lalaki. What if may halikan rin akong ibang lalaki? Eh di, girlfriend na rin nila ako? Kunwaring inosenteng tanong ni Celine na siya namang pagdilim ng kulay tsokolating mga mata ni Hayes. No, ako lang ang hahalik sa'yo because I'm your only boyfriend. Pagdidiin ni Hayes. Desisyon ka rin ano? Di ka man lang mangliligaw? Manghang tanong ni Celine. Liligawan kita araw-araw kapag girlfriend na kita. Nakangiti pa rin na sabi ni Hayes. At isa pa, paano ka nakasisiguro na gusto kitang maging boyfriend? What if I don't like you? At gusto mo ba talaga ako? The last time I checked, katawan ko lang habol mo. Right? May halong pait ang tinig ni Celine sa huling tanong na binanggit. Napalunok si Hayes at akmang lalapit nang lumayo ulit si Celine. I don't know when but I just realized that I like you, Celine. I'm sorry kung nung una ang gago ng trato ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka aamuhin. Ikaw pa lang ang babaeng nagparamdam sa akin ng ganito. Na hindi lahat ng bagay nakukuha ng pera. I was a jerk for treating you bad back then. Please, let me prove myself to you, Celine. Nagsusumamo ang boses ni Hayes. Umiling si Celine. No, Hayes. Nakikita mo lang ako as a challenge. Nasa-challenge ka lang sa akin kasi, di ba sabi mo nga, ngayon ka palang nakakita ng babaeng katulad ko na sinasagot-sagot ka. I'm telling you now, stop acting like you like me. Dahil ang totoo, hindi naman talaga. I'm sorry pero nahihirapan akong paniwalaan ka. Malamig ang loob na sabi ni Celine bago talikuran ang lalaki. Maybe this is my karma. My sweetest karma. Rinig niyang bulong ni Hayes bago siya tuluyang makaalis. Saglit na pakunot ang noo ni Celine at muli na namang nakuryoso sa pagkatao ni Hayes ngunit binaliwala na lang niya ang naisip at muli nang naglakad. Nakauwi na ulit sila sa hasyenda sa Avedra ngunit hindi pa rin umiimik si Celine hanggang sa makababa sila ng sasakyan. Halos sa pagmamadali na sundan si Celine ay hindi nila napansin ang tao na nasa sala. Celine, please, let's talk. Ani Hayes ngunit naagaw ang atensyon nila nang may marinig na tinig. Doon lang nila napansin ang panauhin. Son! Tinig ng ama ni Hayes na tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Dad, what are you doing here? Gulat na tanong niya sa ama. Narito ako para makipag-usap, hindi para makipag-argumento, Hayes. Malamig na sabi ng ama ni Hayes. Bago pa man siya mapansin ng mga ito, ay dumiretso na si Celine sa kusina at naabutan ang mga katulong na nag-uusap. Sinisisi nga raw ang sarili niyan sa pagkamatay ng ina.
Bakit raw? Tanong ng isang katulong. Hindi ko rin alam eh. Ayaw na ayaw nga niyan rito sa asyenda. Pinatapon lang yata ng daddy niya rito dahil naawat ang pagchichismisan ng mga ito nang makita siya. Ay, iha, andyan ka pala. Patay mali siyang tanong ng isang katulong. Ano pong sinasabi niyo na sinisisi ni Hayes ang sarili niya? Ay nako, wala. Sige na, magtatrabaho na kami. Nagmamadaling umalis sa mga ito at naiwan na lang siyang naguguluhan sa kusina. Kahit nasa kusina ay rinig niya ang sigawan ng mag-ama. Bakit palagi kang ganyan? Hindi ko alam kung anak ba talaga kita. You're a jackass and an asshole. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Hindi mo ako sinusunod. Hindi ka nakikinig sa akin. Sa Maynila, kung hindi ka ng bababae, nagbabar ka. Ngayong pinapabalik kita roon, ayaw mo na. Bakit? Tell me, ha? Sigaw ng ama ni Hayes. I don't like it there anymore, Dad. Please, can you just leave? I still have to talk to my girlfriend. Kalmadong sabi ni Hayes. You have a girlfriend here? Manghang tanong ng ama. Sarkastikong tumawa ang ama. Or someone you just want to... With all due respect, Dad, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. I'm serious about her. Please, leave. Hayes Andrew Saavedra, tingnan natin kung hanggang saan yung pride mo. You can't live without me. I'm your father. Sa akin ka lang umaasa at sinusuway mo pa ako. Let's see. Madilim ang matang banta ng ama ni Hayes bago siya iwan. Hindi alam ni Celine ngunit parang may kumurot sa puso niya. Bakit pakiramdam niya ay sobra naman ang ama kung pagsalitaan si Hayes? Paano pa kaya dati? Kinagabihan ay dahil sa labis na pag-aalala kay Hayes ay muling bumalik si Celine sa mansyon. Naabutan niya itong umiinom sa kitchen counter ng ilang mamahaling alak habang nakatingin sa baso at malalim ang iniisip. Do you wanna hear a story, Celine? Biglang tanong ni Hayes pagkalapit niya. Ngunit bago pa man siya makasagot ay nagsalita ulit ito. There was once a spoiled boy na gustong pumunta sa Disneyland. Pero ayaw ng tatay niya. Dahil ang gusto lang ng tatay niya ay manatili siya sa bahay at mag-aral na mag-aral. Even that boy is just 6 years old na gusto pang maglaro, magliwaliw, gumawa ng paraan ng ina ng lalaki para makaalis sila ng hindi nalalaman ng ama niya. But then, in that rainy night, kasabay ng malakas na kulog at kidlat dahil sa bagyo ng gabing yon, may nangyaring aksidente. His mom died and his father blamed him for that. At hanggang ngayon, yung batang yun ay sinisisi pa rin ang sarili niya sa nangyari. Mahabang kwento ni Hayes. Dahil totoo naman, diba? Nakasalanan ko. May tumakas na luha sa mata ni Hayes, kaya naman lalong kinurot ang puso ni Celine sa narinig. Lahat ng nangyayari ay may dahilan, Hayes. I know your mom maybe did that to protect you. Dahil mahal ka niya, mahal na mahal. Wika ni Celine na nakatingin sa mga mata ni Hayes. Paano ko ba mababawasan ang sakit dito? Turo niya sa dibdib. Anong pwede kong gawin? Malambing na tanong niya na para bang nakikita niya ang batang Hayes. Just be by my side and all the pain goes away. Bulong ni Hayes. Mabigat at malaki ang katawan ni Hayes, kaya naman nagpatulong siya sa isang katulong upang maiakyat ito sa kanyang kwarto. Nang makitang mahimbing na ang tulog ni Hayes, ay iniwan na niya si Hayes. Napagtanto ni Celine na sa kabila ng mapang-asar na katauhan ni Hayes ay meron pala itong dinadalang mabigat sa dibdib. Halika, sakay tayo sa Ferris wheel. Aya ni Celine kay Hayes nang magpunta sila sa plaza. Sure, hindi ka takot sa matataas? Tanong ni Hayes bago sila pumasok sa loob ng Ferris wheel. Naman, dito na ako lumaki no? Pagmamalaki ni Celine. Habang pataas ang Ferris wheel ay may biglang naisip na tanungin si Celine. Teka nga pala, bakit hindi mo na ako inuutos-utusan yata? Tapos na ba ang pananakot mo sa akin at ang pangaalipin mo? Mapanuyang tanong niya.
Nagulat siya nang hawakan ni Hayes ang kamay niyang nakapatong sa kanyang hita at pisilin ito ng marahan bago siya tingnan sa mga mata. Celine, I'm serious about courting you. Seryosong wika ni Hayes. Gusto kita at gusto kong iparamdam sa'yo yun. Please, hayaan mong patunayan kong sarili ko sa'yo that I'm deserving of you. Hindi ang katawan mong habol ko kung hindi ikaw, Celine. Believe me, nung ipatapon ako rito ni Dad, pwede ko siyang suwayin pero naisip kong mag-isa lang rito si Lola at gusto ko siyang makasama kahit sandali. Wala talaga akong planong magtagal rito. Pero nung makita at makasama kita, I don't know what happened. Pakiramdam ko, hindi ko na kayang umalis dahil may iwan akong mahalaga. Dagdag ni Hayes. Bumuntong hininga si Hayes bago muling nagsalita. Gusto ko magpakatotoo sa'yo, Celine. Totoong sinabi ni Dad na kung hindi babaeng inaatupag ko ay bar. Dahil sa pamamagitan ng alak, sandali ko nakakalimutan ng nakaraan. But when I met you, hindi ko naman pala kailangan kalimutan ang nangyari sa nakaraan. Kailangan ko lang matutunan. Nung naramdaman kong nahuhulog na ako sa'yo, hindi ko alam kung paano i-entertain ang feeling na yon. Sa ibang babae, sila yung kusang lumalapit kahit wala akong efforts na ginagawa. But damn, pag ikaw, hindi ko alam kung paano makuha ang atensyon mo bukod sa inisin ka. Hindi ko talaga nais na takutin ka about being my Lola's scholar or alisin ang trabaho ng parents mo. I would never do that. Baka nga kung nun kita nakilala, ako pang magpaaral sa'yo. Ginawa ko lang yun dahil gusto kong magpapansin sa'yo. Sorry kung sa mapangit na paraan. Wika ni Hayes na pinahid ang takas na luha sa mata ni Celine. Kulang ang salitang sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon ay hindi ko sasayangin yon. Kaya please, pwede bang manligaw, Binibini? Nagsusumamong wika ni Hayes. Akala ko ba girlfriend mo na ako? Natatawang tanong ni Celine. Hindi siya makapaniwalang marunong palang maging romantiko si Hayes. Hindi ba't sinabi mo na hindi naman na natin kailangang patagalin pang paniligaw? Dahil liligawan mo naman ako kapag naging tayo na? Tanong niya. Nanlaki ang mata ni Hayes at hindi napigilang yakapin si Celine sa tuwa. No, liligawan pa rin kita. You deserve every genuine things in this world, Celine. Punong-puno ng sinseridad na sabi ni Hayes. Kinabukasan, pagkapasok ni Celine sa mansyon ay bumungad sa kanyang isang sopistikadang babae na may suot na pulang hapit na bestida at may kulot na mahabang buhok. Are you one of Hayes' housemaids? Where is he? Maarteng tanong ng babae sa kanya. Sakto naman at mula sa hagdan ay dumating ang lalaki. Celine. Siya kaagad ang nilapitan ni Hayes at niyakap pa at hinalikan sa noo na para mong matagal silang hindi nagkita. Laglag pa nga naman ang babae sa ginawang yon ni Hayes. Anong ibig sabihin nito, Hayes? Tanong ng babae. Catherine, andyan ka pala. This lady beside me, Celine, is my girlfriend. Tila proud na sabi ni Hayes habang hapit siya sa bewang. What? Aren't you aware that your dad arranged us to get married? Catherine, you don't really know me. I don't follow orders even if it's my dad. Akong pipili ng pakakasalan ko. Madiing sabi ni Hayes. Really? Kapag nalaman ito ng daddy mo, I'm sure, aalisin niya lahat ng credit cards mo, your cars, your condo, and even your inheritance. Mawawala. Do you really think natatakot ako dyan? Tila walang pakialam na sabi ni Hayes. You're crazy, Hayes. You'll regret that you chose her over me. Makararating ito sa dad ko, sa dad mo, at lahat ng investors nyo. I'll make sure na aalis. Gawin mo kung anong gusto mo, Catherine. Bored lang na sagot ni Hayes sa lahat ng sinabi ng babae. Wala ka na talagang pakialam sa lahat? Really? Para lang sa babaeng yan? Baka nga, piniperahan ka lang niya.
Doon nagdilim ang mga mata ni Hayes at isang muwestra lang ay hinawakan na si Catherine ng mga guards habang tinatangay papalabas ng mansyon. I don't really like her. Biglang wika ni Hayes. Nag-angat ng tingin si Celine nang may pag-aalala ang mga mata. Totoo bang sinabi niya? Mawawala siyang lahat kapag hindi mo sinunod ang daddy mong pakasalan siya? Alalang tanong ni Celine. Celine, huwag ka na mag-alala. I can handle that. Wika ni Hayes sa kanya at hinawakan pa ang kanyang pisngi. Pero, totoo nga? Tanong ulit ni Celine ngunit nagkibit balikat lang naman si Hayes. Hayes, ano ba? Nag-aalala ako. Don't worry about it, okay? Kahit wala akong manahin, okay lang. Kahit ilan pang maging anak natin, kaya ko kayong buhayin. Mahinang hinampas ni Celine si Hayes. Seryoso ko, ani Celine. I'm serious too. Saad ni Hayes. Kinabukasan ay narinig niya ang isang katulong na tinawag si Hayes habang nasa rancho sila at nangangabayo. Senyorito, nasa mansyon pong ama niyo at hinahanap po kayo. Wika ng katulong. Agad dumaan ang kaba at alala sa kalooban ni Celine, ngunit pinisil lang ni Hayes ang kamay niya at magaan siyang nginitian. Don't worry, love. Everything is going to be fine. Ani Hayes. Pagkarating sa mansyon ay hindi nila mabasa ang emosyon sa mata ng ama ni Hayes pagkakita sa kanya. Inaasahan na ni Celine na malalakas na sigawan na naman ang mangyayari at kung ano-ano pang masasakit na salita na naman ang maririnig niya, ngunit tila kalmado lang naman ang ama ni Hayes. Catherine told me that you don't want to get married to her and you choose who you're going to marry, Hayes. Hindi mo naman ako sinunod. Bumuntong hininga ang ama ni Hayes. Yes, Dad. Kahit alisin niyo na ang lahat sa akin, okay lang. Kahit ang mana, ang kotse, ang kondo, everything. I will stick to my decision, Dad. I hope you understand na may sarili akong pag-iisip at damdamin. Why would I marry someone I don't love? Just like in movies, when I already have someone. Tanong niya sa ama. Alam kong kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa ngayon, Hayes. Ni hindi mo man lang sa akin sinabi na may anak pala akong bilyonaryo. Bahagyang nagulat si Hayes sa nalaman ng ama. Paano nalaman ng ama niya na sa loob ng ilang taon na itinago niya ito ay nalaman na rin ng kanyang ama ngayon? Muli itong nagpatuloy sa pagsasalita. You can buy everything you want, even without my money. You earned everything by yourself. I don't think nasabi ko na sa'yo to, Hayes, but I just want to say I'm proud of you. After everything, you did great. You helped your ancestors' company after mag-pull out ng ibang investors nang hindi matuloy ang kasal niyo ni Catherine. You always have your ways to solve something. Tumangutango pa ang ama ni Hayes at bahagyang nangiti. From now on, I won't be controlling anymore at gusto ko ring malaman mo na nagsisisi akong sinisi kita sa pagkamatay ng mami mo. I'm sorry, son. Isang bagay pa. If you wanna marry this girl, tukoy ng ama ni Hayes kay Celine. Please, make it quick. Gusto ko na ng apo. You're my only son. I want a lot of grandsons from you. Tumawa ito at hindi na napigilan ni Hayes na mahigpit na yakapin ang ama. Okay, I'll grant that wish, Dad. Biro ni Hayes. Naiiyak na pinagmasdan ni Celine ang mag-ama. Nagpaalam ito saglit lang dahil may trabaho pa ito sa kumpanya. Lumapit sa kanya si Hayes at niyakap siya ng mahigpit. Narinig mo yun? Pilyong tanong ni Hayes. Nakangiting tumango si Celine. Oo, natutuwa ako dahil nagkaayos na kayo ng tatay mo. Yung isa, narinig mo ba? Ha? Ang alin? Litong tanong ni Celine ngunit pilyo lang nang umiti si Hayes. We have to grant Dad's wish. Kailangan na natin gumawa ng apo. Nag-init ang mukha ni Celine bago hinampas si Hayes ngunit tumawa lang ang binata. After your graduation, magpakasal na tayo. Nakangising sabi ni Hayes. Ano? Bakit ang bilis mo palagi? Hindi makapaniwalang sabi ni Celine. Doon din naman tayo patungo .
Sagot naman ni Hayes. Napailing na lang si Celine. Natigil ang pag-uusap nila nang makarinig ng tikhim sa isang tabi. Huli na ba ako? Nang laki ang mata nila sa gulat nang makita ang Donya na kararating lang dala ang maleta ng isang katulong. Donya Lucia! Sabay nilang nilapitan at niyakap ang matanda. Sinabi ko na nga ba, tamang hinala ko na magiging kayo. Nakangiting sabi ng Donya. What do you mean, La? Takang tanong ni Hayes. Let's just say, I'm your Cupid, Lola. At binigyan sila ng Donya ng makahulugang tingin. When's the wedding? Biglang tanong ng Donya. Bago pa man makasagot si Celine ay sumagot na si Hayes. After her graduation po. Magalang at proud na sagot ni Hayes. Hindi na sumabat at umapila pa si Celine, lalo na nang makita niya kung gaano kapuro ang ngiti at tuwa sa mga mata ng Donya at ni Hayes. May malaking ngiti at bouquet ng bulaklak na dala si Hayes patungo kay Celine na pababa ng stage, bit-bit ang diploma na katunayang graduate na siya sa kursong nurse. Congratulations, love. May nurse na ako. Proud na sabi ni Hayes bago iabot ang bulaklak at hinalikan sa noo ang babae. Tumawa si Celine at ginantihan ang yakap ng kasintahan. Halika sa bahay, may konting salusalong handa sila nanay. Magiling na ayon niya kay Hayes, ngunit tila bigla itong napalunok at pinagpawisan. Bakit? Takang tanong ni Celine. What if hindi nila ako magustuhan? What if they like Kendrick better than me? Pinutol ni Celine ang mga iniisip ni Hayes sa pamamagitan ng saglit na paghalik ni Celine sa labi ni Hayes. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Mababait sila at sure akong matatanggap ka nila. Tsaka, wait nga lang. Ikaw ba talaga si Hayes? Ang kilala ko kasing Hayes, walang kinatatakutan o inaatrasan. Demonyito yun eh. Napatakip siya sa bibig sa tuloy-tuloy na pagsasalita nang magsalubong ang kilay ni Hayes. Ano? Anong sinabi mo? Nag-peace sign lang si Celine bago siya iwan at dumiretso na sa kanilang sasakyan. Nay, tay, si Hayes po, boyfriend ko. Pakilala ni Celine kay Hayes sa kanyang mga magulang. Magalang na bumati at nagmano si Hayes sa mga ito. Ngumiti ang mga magulang ni Celine at magiliw na binati si Hayes. O iho, kumusta? Okay lang po. Kayo po? Magalang na tanong ni Hayes. Okay lang din ako. Ikaw palang kauna-unahang kasintahan ng anak namin. Huwag mo yang paiiyakin. Wika ng ina ni Celine. Tumango si Hayes at ngumiti. Kahit po hindi niyo sabihin ay, si Celine na lang ang buhay ko ngayon. Puno ng sinseridad na sabi ni Hayes. Hindi alam ni Celine kung anong ipinakain niya kay Hayes at hulog na hulog ito sa kanya, ngunit isa lang ang sigurado niya. Si Hayes lang ang lalaking una at huli niyang mamahalin. Takip ni Hayes ang mata ni Celine mula sa likod habang naglalakad sila patungo sa hardin ng mansyon. Ano ba kasi itong surprise mo? Tapos na yung graduation ko ah. Naguguluhang tanong ni Celine habang nakatakip pa rin ang mata. Don't open your eyes yet, love. Bulong lang ni Hayes. Nang maramdaman niyang wala ng kamay ni Hayes sa kanyang mga mata at tila tumahimik ang paligid, ay dahan-dahan niyang iminulat ang mata at papatakip na lang ng bibig nang sumabog ang confetti kasabay ng sigaw ng mga mahal niya sa buhay na may hawak na malalaking letra. Luhaan niyang tiningnan si Hayes na hindi niya napansin na nakaluhod na sa kanyang harapan. Will you be my endgame, Celine Clemente? Will you be my Mrs. Celine Clemente Saavedra? Puno ng pagmamahal na tanong ni Hayes. Pinahid ni Celine ang luha sa mata. Paano kung ayaw ko? Tanong ni Celine. Umungol ang ibang nanonood at ang iba naman ay tumawa. Paghihirapan kita hanggang sa mahulog ka na ng sobra sa akin. Hindi ka na makaahon at ang choice mo na lang ay ang pakasalan ako.
Lumuluhang tumango si Celine na tila nagustuhan ang sagot ni Hayes. Hindi na kailangan because my answer is yes, Hayes. I'm willing to be your Mrs. Saavedra. Rinig niyang humiyaw ang mga nanonood at muling nagpasabog ng mga konfeti. Nakahawak si dibdib si Celine dahil sa kaba habang nakatayo sa harap ng pintuan ng simbahan. Nang magbukas na ang pintuan ay sabay siyang hinatid ng kanyang mga magulang patungo sa altar. Masaya ako para sa iyo, anak. Naluluhang sabi ng kanyang ina. Hangad kong kaligayahan yung mag-asawa, anak. Wika naman ng kanyang ama. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Hayes habang nakatingin sa kanyang bride. Nang biglang bumukas ang pintuan ng simbahan at lumitaw si Catherine na nakasuot ng itim na bestida at may dalang baril. Kaya naman naalarma ang mga tao. Do you really think na hahayaan ko kayong magkaroon ng happy ending? Kung hindi rin naman mapupunta sa akin si Hayes, pues hindi rin siya mapupunta sa'yo. Sabay putok ng baril ni Catherine patungo kay Celine, ngunit bago pa man ito tumama kay Celine ay may yumakap na sa kanya. Hayes! Hayes! Naluluhang sabi ni Celine. Narinig niya ang ibang taong tumatawag na ng ambulansya at pulis. Please lang to. We'll continue our wedding. Hindi to masakit. Usal ni Hayes. No! Ipupunta ka namin sa ospital. Please, hold on. Wika ni Celine habang hawak ang kamay ni Hayes. Sinong mag-aakalang ang masaya nila sanang kasalan ay mauuwi sa isang bangungot? Kumain ka na muna, Celine. Siguradong hindi matutuwa si Hayes kung nagpapagutom ka. Wika ng Donya. Hindi pa rin kasi gumigising si Hayes. Kaya naman hanggang ngayon ay tulala pa rin siya sa nangyari. Naalarma siya nang makitang nagmamadali ang doktor patungo sa silid kung nasaan si Hayes. Ano pong nangyayari? Bakit po nagmamadaling pumunta sila kay Hayes? Sunod-sunod na tanong niya, ngunit nasagot lang ang mga ito nang makita niyang umiling ang doktor at ang tunog ng iyak ng Donya. Hayes! Hiyaw ni Celine at pawis na bumangon sa higaan. Hey, don't think about that anymore. Wika ni Hayes habang hinihimas ang kanyang likod at pinupunasan ang kanyang pawis. 2 buwan na mula nang mangyari ang insidente at ngayon ay nakakulong na si Catherine na siyang bumaril kay Hayes. Don't worry about it anymore, okay? Hindi na yun mauulit. Malumanay na saad ni Hayes. Sapagkat ngayong kasal na sila ay hindi niya nahahayaan na may mangyari ulit na hindi maganda sa kanila. Lalong-lalo na sa pinakamamahal niyang babae na si Celine at sa bubuuin nilang pamilya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Kanta ng 5 taong gulang na batang babae habang hawak ang maliit na cake at kandila. Happy birthday, Daddy! Nakangiting sabi ng bata, nakita pa ang bungal ng mga ngipin. Agad itong tumalon upang yakapin ng ama mula sa higaan kasama si Celine. Chelsea, careful! Wika ni Celine habang nakatingin sa pilyang anak. Thank you, my princess. Wika naman ni Hayes, sabay halik sa noo ng anak. And for my queen, salamat sa pagbibigay ng liwanag sa buhay ko. Hindi ko alam kung totoong katanggap-tanggap ba ako sa lahat ng to. Isa lang ang may papangako ko. Handa akong gawin ang lahat para sa inyo. For you and for Chelsea. Wika ni Hayes na puno ng sinseridad at masayang nakatingin sa kanyang mag-ina. Sinabi ko sa iyo noon na may dahilan lahat ng nangyayari, Hayes. At naniniwala kong lahat ng pinagkakaloob sa atin ngayon ay nakikita ng nasa itaas. Nakangiting wika ni Celine. Napagtanto ni Hayes na kung ito man ang karma sa lahat ng mga ginawa niya ay buong puso niya itong tatanggapin dahil naniniwala siyang kung ito ang kanyang karma, ito ang pinakamatamis at hinding-hindi niya tatanggihan.